Siya yung umatake ng umatake. Yung House of Representatives po, nasaktan po sa paninira. Binabaliktad po ng political strategist na si Malo Tiquia. Malamang spin doctor ito ng mga Duterte, mga kababayan. Hinair siguro para paikutin po tayo. O ano niya, Mr. Maravillas naman yung ganap ngayon. Yung mga political strategies ni Inday, mga handlers niya, tawag ko mga kababayan dyan, mga spin doctors, yung mga kinuha siguro ng kampo ni Inday para paikutin yung isipan ng mga tao. Panic mode sila ngayon sa pagsalba sa nasirang reputasyon ni ni Inday. Dahil sa issue ng confidential funds na kahit give up na niya mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin na nagmumulto sa kanya. Hindi man kasi mga kababayan ipinapaliwanag kahit give up na niya kung paano nilunok yung 125 million pesos in 11 days. Saka yung bilyon-bilyon na yung mayor pa siya sa Davao. Bilyon-bilyon na confidential funds ng Davao City na mas mataas pa sa pinakang mayaman na lungsod sa Pilipinas na Quezon City at Makati. Nagkukumawag mga kababayan si Malo Tiquia. Ito siguro ngayon yung hinair ni Inday Sara ng kanyang kampo na humawak sa kanyang sa kanyang political career ngayon na na-damage dahil po sa so much love. Tulad ng pagmamahal ng baboy sa kaning baboy sa kanyang confidential funds. Ito ngayon yung mga balita, ginigiba daw ang mga Duterte. Sabi ng kanyang political strategist, yan po si Malo Tiquia. Dati siya yung handler ni Isko Moreno noon sa presidential campaign. Hindi pala. Nung mayor siya, kaya lang hindi nagkasundo. Nung mayor siya ng Manila si Isko. Nung presidential campaign pala, hindi na. Inaway na ni Malo si Isko. Si Lito Banayo na yung pumalit sa kanyang political handler. Pilit na pinapapugi po si Inday. Sinasalba yung nasirang reputasyon, sabi diyan. Pinanindigan ang kanyang panata. BP Sara inuna ang interes ng bayan sa versus confidential funds. Halatang halata po. But anyway, mga kababayan, before natin ibigay sa inyo, before kong ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng malinis at spacious na fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din kami ng booking po for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific, and bills payment po para sa Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, hanapin lang po ninyo yung akin anak, Jilon Maravillas. Sa contact number niya po, 0966-802-0949.
Ayos po mga kababayan, ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Ayun mga kababayan yung balita, mga propaganda laban kay House Speaker Martin Romualdez. Sinasabi ni Malotikia po, yung House Resolution daw na nagtatanggol sa integridad ng Kamara, demolition job versus mga Duterte. Anong naging demolition job laban sa mga Duterte yung House Resolution? Malayo man po sa katotohanan. Ang nag-demolition job po, yung si Maudigs, siya yung nanira po. Siya yung umatake ng umatake. Yung House of Representatives po, nasaktan po sa paninira. Binabaliktad po ng political strategist na si Malotikia. Malamang spin doctor ito ng mga Duterte mga kababayan. Hinair siguro para paikutin po tayo. Baliktarin yung mga kwento. Malabo po, Malotikia, na maniwala sa'yo yung mga mamamayang Filipino. Kasi tandang-tanda pa ng mga mamamayang Filipino kung sino nagsimula ng gulo. May chronology of events po tayo. Wala mang ginagawang masama po si Martin Romualdez. Di ba? Nag-ambisyon po yung yung barkada ni Inday na until today, sabi ni Inday, nandyan anya yung aking all-out support dito kay Hilo Garcia. Pati kay Ongab. Doon yung nagsimula, nag-ambisyon po na ikudita si Martin. Kaya na-demote po as Senior Deputy Speaker si GMA. Nagalit si Inday, nag-resign sa lakas. Tinalikuran niya yung lakas na tumulong sa kanya. Nangampan niya sa kanya po si Martin Romualdez, isa sa mga campaign managers niya mga kababayan. Di ba na-inkwento ko na sa inyo na sumasalang na lang si Inday? From her own mouth, nagpasalamat siya after the election kasi wala na siyang ginawa, mga kababayan, kundi sumalang na lang sa stage. Yung pagkain niya, yung security niya, lahat sagot. Mga kababayan ni Martin Romualdez. O diba? But after na mag-ambisyon po si Hilo Garcia, ayon, doon nagsimula po, na-demote si GMA. Tapos nagsabi siya ng tambaloslos na sumaklolo si Super Ate. Sinaway siya, ginawang joke na lang yung tambaloslos. Tapos ito na nga po na issue sa confidential funds. Isya yung nagsabi mga kababayan, bala na niya kayo kung ano yung wisdom ninyo. Ayun. Tapos ngayon, nang tanggalin, umatake mga kababayan si Inday. Sinabi mga kababayan niya na yung mga kontra daw sa confidential funds, kontra sa kapayapaan at ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Then sumunod yung kanyang tatay, si Maudigs. Tapos sasabihin ninyo yung House Resolution na ipinasa ng Kongreso to defend the integrity na siniraan po ni Maudigs. Demolition job sa mga Duterte. Di ba? Baliktad po. Yung mga Duterte po, yung nag-demolition job laban sa Kongreso. Yung Kongreso po, dumidefensa lang po. Pakinggan ninyo yung sabi po ni Malotikia. I-play ko po yung kwan ito po, mga kababayan. Ulat ng UNTV News and Rescue. Abang ang taong bayan sa ipinasang House Resolution 1440 ng Kamara sa pagbubukas ng Kongreso nitong Lunes pagkatapos ng 5 linggong reses. Ito ang pahayag ng political strategist na si Malotikia. Aniya, ang makikinabang lang dito ang mga politiko, hindi ang taong bayan. Ang magkikinabang daw sa resolusyon na yon, mga politiko, hindi yung taong bayan. I-approve po, kaya natuwa po yung taong bayan. Mga kababayan, kitang-kita po doon sa resulta ng latest survey. Pumantay na si Martin Romualdez kay Inday. So ibig sabihin, natutuwa yung mga mamamayang Filipino. Ayan po, sa mga desisyon ng Kongreso. Kasi po, nagkinabang yung taong bayan. Laking pakinabang po, naisalba kasi yung confidential funds. Na hindi po malunok at magamit sa tama po, mga kababayan.
para sa pagdepensa ng ating territory ng West Philippine Sea. Tapos sasabihin ni Malutikia, wala daw pakinabang yung taong bayan at yung pag-alis kay Arroyo daw bilang House Deputy Speaker tila pagiba sa mga Duterte. Wag kami malo. Tapos sabi ni Malutikia sa interview po ng SMNI, ayan po, BP Sara, inuna ang interes ng bayan versus confidential funds. Kasi daw, give up na lang niya. Ang totoo niyan, give up niya kasi sabi nga natin, bumaliktad na po. Yung mga senador, bumaliktad na po. Umaasa pa sana siya na yung kanyang mga kaalyado, mga kababayan sa Senado, susuportahan, i-reverse yung desisyon ng House of Representatives. Isumingaw po yung sabuatan. Pakinggan natin yung sinasabi po ni Malutikia. Well, ako'y natutuwa sa nangyari dahil pinakita niya sa taong bayan, marunong siyang makinig, pinakita niya sa mga politiko. Damage control po. Kaya ang isang issue na nagpo-cause ng division sa ating bansa. Doon rin sa statement niya, malamang yung sinabi niyang I took an oath for a peaceful and strong country. So, bumabalik lamang siya dun sa out of office niya at maganda at binigay niya yung statement niya sa chairman ng Finance Committee, si Senator Angara sa OVP, at nagulat ako dun sa DepEd. Kasi yung ako, abor ako ng CIF para sa DepEd dahil katulad na ng nasabi ko sa stasyon ninyo na maraming issues na bumabalot sa isang educational institution. Yung minimin niya mga kababayan na ini-infiltrate yung DepEd ng mga makakaliwa, itrabaho yan po mga kababayan ng intelligence community. So tama lang yung desisyon ng Kongreso na ibigay sa intelligence community. Yung intelligence fund, yung may mandato at may training sa national security. Di ba? Huwag kami malo. Ayun man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.